Magandang araw mga boss. Bukas biyahe ng Bicol itong sasakyan kaya kailangan ma-check up. Problema nito, brother? Ano po, Brad? Kasi po yung ano po namin, pag sa steering po namin, tumutunog po siya. Gusto niyo po ba i-try? Ano pong tumutunog? Parang gumaganon po siya. Lalo na po pag Tapos po, Brad, sa braking rin po namin, same rin po na tunog niya. Parang gumaganon po siya minsan. So papacheck po sana namin sa inyo, Brad, kasi ayun, sabi ng Pihit mo yung manibela? Pinapihit ko yung manibela para marinig ko kung may lalabas na ingay kapag ito ay nakatigil. Ayan po. Wala siyang tunog. ano po, Brad, ang alam ko po pag reverse po or pag umaan po. Sige nga. Try po natin. Ay, naririnig niyo po yun, Brad? Sige. Gumagano po. Tapos try po natin. Narinig niyo po yun, Brad? Kaya sa labas ako. Sige po, sige. Lalabas ako mga bossing para marinig ko kung saan ang gagaling yung ingay. Pero meron nga. Ito yung mahirap na pagto-troubleshoot dahil habang umaandar yung sasakyan, pakikinggan ko kung saan ang gagaling yung ingay. Sige nga! Sige! Sige lang! Sige! Yun no, narinig nyo? Gumagano no? Sige pa. Sa naririnig ko na ingay, dito lumalabas sa driver side. Yan. O diba, dito sa driver side nang gagaling yung ingay. Sige. Teka ha. Saan itong hood? Pabubuksan ko naman itong hood para makita ko kapag lumiliko siya kung magkakaroon ng vibration dito sa makina. Ganun pa rin, papaandarin ko pa rin itong sasakyan habang nililiko yung manibela. Sige po! Ay mo, sige, gagawin kita. Op! Sige, balik mo na. Sige. Hindi tumulog ah. Hindi tumulog. Tumulog. Sige. Ayun po. Ayun. Pa-forward po. Pa-forward naman. Sige. Op! Sige. Bante mo ulit. Pabante. Yun lang. Kita nyo, sabi ko paabante yung takbo pero ang ginawa pa atras. Isang request na lang, baka pagod na si brother kaya hindi niya na ako baget. Di pa, ulit. Pero sa nakikita ko dito mga boss, ang problema, yung lower arm at upper arm, pati shock absorber, kailangan na siyang magpalit. Kaya itigil ko na itong pag-check up, magma-manual check up naman ako. Actually, napagawa na itong sasakyan, kaya lang hindi rin na pinpoint kung saan ang gagaling yung ingay. At nang pinadiagnose daw uli nila itong sasakyan, sa bearing naman daw nang gagaling yung ingay. Kaya ako naman yung mag-diagnose, baka sakaling tulungan ako ng Diyos. Nako, sira to. Sa nakikita ko dito mga bossing, yung upper arm, pati yung ball joint, may problema. May sira. Ang sira po. May lumalagotok, pakinggan nyo. Ayan Sira Ilapit ko itong camera mga boss para marinig nyo yung ingay. Ang biyahe pa naman nito bukas sa Bicol. Hindi niya nakita po. Ha? Hindi po ata nakita na nag-check up. Ayan Pag pinayos po kayo yung ganyan, Brad, mga gaano po katagal? Yun ang problema. Alas 3 na ng hapon at syempre, mangangailangan ito ng budget. Narinig nyo naman yung ingay, di ba?
Dito sa pag-check up na ginagawa ko, sinisigurado ko lang. Kung makikita nyo, itong gulong meron siyang uga, pero hindi galing sa bearing yung uga niyan. Or ibig kong sabihin, pati yung tunog, hindi galing sa bearing. At sa assessment ko, sa upper arm. Tulok mo nga dito, brother. Tulok mo nga rito. Ito, ayun sa'yo. Ito mga boss, pinakikiramdaman ko maigi kung saan nanggagaling yung lagutok na lumalabas or kung saang pyesa yung umuuga. At sa awa at tulong naman ng Diyos, nakita ko kung saan yung pyesa na umuuga. Siyempre naman, tanggalin ko muna itong gulong tapos ipapakita ko sa inyo na positibo ako dito sa ituturo kong sira. Sabi ko na pag nag-check up ka dapat, manual check up ko talaga. Pero hindi nyo rin minsan masisisi yung mekaniko. Kasi dumidepende rin yun sa reklamo nyo. Kaya minsan nagkakaroon ng pagkakamali. Kasi nga yung kwento preno Di ba? Kaya di mo masisisi Yung mekaniko. Kasi nga ang reklamo pala dito, pag nagpreno, nagkakaroon siya ng ingay. Mabait yung mekaniko, masunurin. Hindi na siya nag-check up, binira agad yung preno, yun, napagastos lang yung customer, walang nangyari. Pero kung may pagmamahal ka sa customer para hindi siya mapagastos ng malaki, the best pa rin na mag-check up tayo. Gaya nito, alam ko dyan ang gagaling yung ingay, pero gusto kong ipakita kay customer na dyan nga talaga nang gagaling yung ingay. Yan kung makikita nyo, merong alog dito sa bushing. Kaya pag nilagay mo na yung gulong, lalagutok na yan. Dito naman sa kabilang side, mahina lang yung uga niya. Compare dito sa kabila na alog talaga siya. Ayan Magalaw mga alog Sa nakita ko dito mga boss, unang-una kulang na rin ako sa oras. Baka makuha ko pa ito sa bolt retightening. Kasi nung chinek ko itong ball joint niya, wala namang kalog. Ang reklamo nyo sa preno, di ba? Opo. Di bali kayo ng reklamo. Doon po kasi nag-occur pag nagre-reverse po, may sabay po kasi na preno Kapag nagpreno, di ba? Opo. Ganun ang sumbong niya sa mekaniko. Kaya, doon siya Sa preno po siya bearing. Di ba ako, kinukulit ko talaga kayo, saan nyo ba talaga naririnig? Kaya nga ako talagang matigas ako magtanong po talaga, no? Ha? Binubusisi niyo po. Binubusisi ko. Kaya nga, bago ko gumawa kami ng Brad siguraduhin mo yung sinasabi mo, Brad. Kasi tatalo pa muna para makita talaga kung ano yung katotohanan. Hindi naman ako si Boy Palit Hahanapin ko muna yung talagang sira. Ang kwento nyo, pag nagpreno, sa nakita ko kanina, dumating ka, hindi sa pag nagpreno Sa pagmanibela po. Pag pihit mo ng manibela Diba? Kaya karoon siya ng ingay. Tignan ko lang kung ano magagawa ko dito, brother. Sige po, Brad. Ha? Alam po. Alam nyo kaya minsan nakikipagtalo ko sa customer dahil gusto kong siguraduhin yung gagawin kong paghatol. For me sa intention yan Intention ko, siguradong hatol. Hindi nga ako magagalit sa inyo, hindi ko kayo matataasan ng boses. Peperahan ko naman kayo, alis sa dalawa mas maganda pakinggan. Yun ang point ko mga bossing, kaya minsan matigas ako magtanong. Dahil nga sa ayoko magkamali, nang sa ganun, hindi kayo mapagastos. Pero hindi nila nakita yan, di ba? Yung kalog na yan, hindi nila nakita. Pero ko, nakita mo di ba? Narinig mo di ba? Hindi ka na ako. Di ba, hindi, narinig mo, di ba? Tumutunog naman talaga. Luwagan ko muna itong bolt and nut niya sa upper arm mga bossing. Mamit lang naman ako ng dalawang tools dyan na number 17. Matagal na po ba kayong nag-ayos? Nagagawa? Opo. Bago lang, 1990 lang 1990? Wala pa po ako sa mundo. Ha? Wala pa po ako sa mundo. 90s na, sakto 90s at. Pero 1988 ako ng training. Nag-aaral ako ng automotive mga boss sa TUP Manila. Shoutout nga pala sa professor ko na si Mr. Ramizo. Siya yung advisor ko mga bossing. TUP means Technological University of the Philippines sa Tagalog. Tanging universidad ng mga pogi. Wow! Joke lang yan Tanggalin ko na nga itong dalawang bolt and nut dito sa upper arm para ma-check ko itong bushing kung okay pa. Para pag okay pa, magawan ko yan ng remedyo. Ang plano kasi dito, check up lang. Nagot ka. May sira. Sira? Opo. Sira? Yung upper arm, yung hawak ni Brad po ngayon, tinanggal niya. Kasi umaalog na siya. Kaya-kayang gawin dyan bro. Bilib tayo kay bro. Oo. Sige, chat na lang kita ulit, Daddy. Ito, yung goma Yung goma Ayan biyak na yung goma, di ba? Biyak na. Kaya ramdam mo talaga. Tapos yung ball joint. Wala na.
Pero check upin ko maigi yan kung uubra pa ito para gamitin. Sige, mamaya na lang po ulit. Sige. Yan eh. At ito nga, sa pag-check up na ginagawa ko, itong ball joint niya, maluwag lang naman siya pero wala siyang kalog. At dito sa suspension bushing, sa upper arm bushing niya, pwede ko namang higpitan ng maayos yan tapos lagyan ko lang ng grasa para hindi siya magkaroon ng ingay. Para magamit pa nga nila itong sasakyan papunta ng Bicol. Basta ang malaga dito mga boss, matanggal ko yung kalog dito sa gulong, kabilaan, okay yan. Magiging positibo para magamit pa itong sasakyan. Tapos ito naman ball joint, i-injectionan ko lang naman yan. Yung gaspang na tumutulog ang problema natin eh, no? Kaya injectionan natin ito na ng 200 mg na Biogesic. Ay, grabe. Biogesic lang yan. Ayun ang gamot. Oo. 200 mg lang na Biogesic yan. Ito na mga boss, i-injectionan ko na. Kailangan matanggal yung hangin dito sa loob bago natin itarak yan dito sa ball joint. No? Anti-tetano to eh. Mga boss, anti-tetano. Kailangan matanggal natin yung bula ah. Yun. Yun. O yan, buo na. Tatarakan natin siya. Hanapin mo natin yung ugat. Kailangan kasi makuha yung tamang ugat eh. Parang doktor lang. Siyempre. Doktor mekaniko. Alam mo, lahat ng para kailangan magawa mo sa panahon ngayon na ano ang pyesa. Kasi ang problema mo lang naman, hindi naman lagutok eh, di ba? O, di ba? Ano lang, maligas-gas lang. Gumagano siya. Buti hindi ganun. Antay-tetano na siya. Medyo galaw-galawin natin mga boss para hindi ma-stroke. Ganon. Ready na ako dyan eh. Tapos gamitan natin ng penetrating oil para yung mga kalawang na kumapit to sa bushing dahil nga sa kalumaan na rin, bawas out itong penetrating oil. Nang sa ganun, pag inilagay ko yung bolt, hindi siya magkaroon ng sounds or langit-ngit. Sa ito naman, pag may budget na kayo, siyempre, kasi marami-rami din pyesa eh. Nakita kong diferensya nito. Shock absorber, upper lower ball joint, pati itong upper arm, kailangan na rin palitan. O di ba magastos, di ba brother? Opo. Samantala, doon muna tayo sa hindi masyadong magastos. Remedium. Hindi ka naman, wala namang wiggle, di ba? Opo. Walang wiggle. Sabi ko kasi, magsabi lang kayo ng totoo, di tayo mapapagastos. At dahil sa na-sprayan ko na itong upper arm niya, i-position ko na yan. Tapos, bago ko ilagay yung magkabila ang bolt nito, isprayan ko ulit ng penetrating oil itong pagkakabitan ko sa kanya. At syempre naman, bago ko ilagay itong bolt, papahiran ko muna yan ng grasa para sigurado akong hindi ito makapag-produce ng langit-ngit. At syempre naman, para hindi kayo mahirapan sa paglagay nitong bolt, dapat nakasentro yung butas ng upper arm dito sa pagkakabitan nyo ng bolt. At pag okay na, ganun din dito sa kabila mga bossing, papahiran nyo rin ng grasa itong bolt na ilalagay nyo. Itinuturo ko sa inyo ito mga boss para kahit papano yung mga problemang langit-ngit, pwede nyong gayahin kung paano ko yan ginawa. Tandaan nyo, ang nasa ng puso ko, lahat ng mga ginagawa kong diskarte para sa mga langit-ngit o paggawa ng sasakyan, ang gusto ko, makopya nyo. Pero kung sa palagay nyo, mali naman itong itinuturo ko, simple, huwag nyong gayahin, hindi nyo kailangan magalit. Yung sasabihin mo na, mali naman yung tinuturo mo. Bakit nandito itong sasakyan? Sa akin siya nagpapagawa. Bakit hindi nyo nagawa? Higpitan ko na itong bolt and nut sa upper arm. Gamit nga itong socket wrench na number 17 at box wrench na number 17 dahil nga sa kontrahan yan. Pag okay na, dito naman ako sa kabilang side ng bolt. Importante mga bossing na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa bolt and nut ng upper arm. Pag okay na, yun lang, naiwan itong box wrench ko na number 17. Kailangan tanggalin ko pa yan. Tapos lipat naman ako dito sa ilalim ng ball joint. Sa pag-check up kasi na ginawa ko mga boss, pag pinipihit yung manibela, may magaspang siya. Na ang pwede lang naman panggalingan yun ay itong ball joint. Kaya i-injectan ko rin yan ng penetrating oil. Natagal kasi nito mga boss, natuyuan na ng grasa yan. Kaya anong nangyayari, magaspang na siya kapag ipinipihit yung manibela. Kaya nga minsan pag nalulubak kayo, nakakaring kayo ng
Yun, isa yan sa mga pinanggagalingan pag gano'n ang ingay, yung ball joint. Pag ganyan, ini-injectan ko lang yan ng penetrating oil, tapos nawawala na yung ingay, syempre dudulas yung loob, mawawala talaga ingay. Kaya pag ibinahe ni customer to papuntang Bicol, magiging okay ang biyahe niya. Ganun lang naman. Syempre hanapin niyo yung tamang ugat niya, baka naman inject kayo ng inject. Joke! Kahit saan pwede nyo siya injectan mga bossing. Kaya lang maganda, mas maliit lang yung karayom para hindi agad lumabas itong nilagay nyo na penetrating oil. Kumalat siya dito sa ball joint sa loob, nang sa ganun, mawala yung or ma-minimize yung ingay kung meron man. Ganun lang mga bossing. Karamihan kasi sa mga ball joint ngayon, full seal type na eh. Hindi katulad ng iba, pwede mo siyang grasahan, kaya nawawala yung ingay. So par, pwede na rin yan. Pansamantagal lang naman eh. At ito naman mga bossing ay hindi pa naman ipinapagawa sa akin. For check-up lang ito dahil nga sa babiyahe sila ng Bicol. Si customer kasi taga Cavite ito. Ito nga yung napapansin ko, ang dami kong customer na ginagawa. Karamihan taga Cavite. Bakit kaya? Ano problema? Kaya mga boss, kailangan papalitan nyo rito kasi baka matetano yung sasakyan eh. Kaya pabila ako ng bago. Yan. Ito yung bago. Kailangan maging masaya lang tayo. Ang daming kalokohan ni Dirt Mechanic, ano? Kaya pagpapasensyahan nyo na, kahit papaano naman yung mga tip kong yan, makikinabang kayo eh, di ba? At syempre naman, bago ko i-inject yan dito sa tie rod, tatanggalan ko muna yan ng hangin para sigurado ako na hindi ito kakabagin. Kaya ng sinabi ko, dapat siguraduhin nyo na yung ugat niyan, nakapal yun, baka inject lang kayo ng inject. O, joke na naman yun na. Okay na ito. Pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siya nga pala mga bossing, hindi ko na ipapakita sa kabilang side. Ganyan din naman yung ginawa ko, walang pagkakaiba. Sa ngayon kasi mga boss, ang importante sa akin, matanggal ko itong kalug ng gulong. Kabilaan, dapat wala siyang uga para maganda yung biyahe ni customer papuntang Bicol. Para hindi siya makakarinig ng lagutok. Ngayon, yung langit-ngit, okay lang yun. Total, naka-schedule naman na ito para palitan nga yung pyesa. I-check ko na itong ginawa ko mga boss. O ayan mga boss, inaangat-angat ko na itong gulong niya at wala na siyang umiingay. Ibig sabihin, wala na rin yung lagutok niyan kapag nalubak. Wala na ingay. Ilapit ko itong camera mga boss. Maganda kasi na maririnig nyo habang kinakalug-kalug ko yan kung meron pa. Yan o. Brother, okay na o. Wala na ingay niya o. Hindi na po siya maalag po. Wala nang alog o. Di ba, narinig mo naman kanina, Opo, di ba? kanina Naka-video naman yun. Ayan, wala na oh. Ito yung kagandahan mga boss, na babiyahe ka sa isang malayong lugar na walang kalug dito sa gulong. Kung meron man siyang langit-ngit at kaunti lang, okay lang yun. Kaysa naman yung babiyahe ka na wala nga siyang langit-ngit, tapos yung gulong naman kumakalog, mas delikado. At syempre naman, sa paglalakbay na gagawin nyo, lagi kayong tatawag sa Diyos na sana maingatan kayo para iwas lagi kayo sa mga aksidente. Ganon. Dito naman sa pag-road test namin, so far wala namang kabig yung sasakyan, wala naman siyang wiggle, kaya pinahintulutan ko na itong magbiyahe papuntang Bicol. At for your information mga boss, late upload itong video. At nang tinawagan ko nga kanina si customer, nasa Bicol na sila. So far, okay naman daw yung biyahe, wala naman daw naging aberya, na kahit lubak-lubak daw ang dinaanan nila, sa awa at tulong ng Diyos, nakarating naman daw sila ng maayos at safe na safe. Kaya nga yung bolt retightening na ginawa ko dito sa mga parts ng pang-ilalim ng sasakyan ng kabrader ko, sa awa at tulong ng Diyos, naging positibo naman. Kaya maraming salamat sa Diyos sa bawat tulong niya at salamat din sa mga panunood niyo mga bossing. Sana nakakuha kayo ng idea. Nang sa ganun, hindi kayo napapagastos ng malaki at sana sa mga pag-check up na ginagawa ko, natututo kayo. Para kung may mga biglaan kayong biyahe, kayo na yung mag-check up. Madali lang naman, di ba? Basic na basic. At sa pag-subscribe dito sa channel ko, basic lang naman. Baka naman pwede, pa-subscribe na din. Pero kung laban sa loob nyo, huwag na lang. Maraming salamat.